Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Tayo po ay panandali ang manalangin, mga minamahal. Magandang hapon po sa inyo. Tayo po ay panandali ang manalangin bago tayo dumako sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Dakilat na pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahalang Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa gintong pagkakataon muli na pinagkalabos sa amin. Salamat po dakilang Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa patuloy na pananampalataya na ibinibigay mo sa mga minamahal namin mga kapatiran, mahal Panginoon. Dalangin po namin ang pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, mahal Panginoon. Ang mga salita mo ay patuloy, mahal na umubog sa amin upang kami maging karapat-dapat ng mga anak mo, mahal Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po maglagay ng mga salita mo sa akin, bibigsagan ang aking lapo kung magagawa at aking sinaswailat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamahalang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Abang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, maminamahal dito sa Proverbs 31 verse 10. Ako po yung nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatiran, sa lahat po ng mga beloved workers, beloved preachers, nakasama natin sa ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isibat ibang panig ng mundo na nanonood sa atin po, maminamahal dito po sa Olongapo Outreach. At nagpapabot din po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal. Puri ng ating pinakamamahal. Kaya hindi buksan natin ang ating pambungad na talata. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 31, talatang Gs. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po natin, the woman of excellence, who is he? The woman of excellence, who is he? Bago dyan, maminamahal, ako po ay bumabati muna sa lahat ng mga ilaw ng tahanan, sa lahat ng ating mga minamahal na mga nanay, mama, inay, mami, lola, lahat ng mga magulang, maminamahal, lahat ng mga minamahal nating mga nanay, mga ina, ay nagpapaabot po tayo mga minamahal ng parangal at pagbubunyi sa mga ating mga minamahal na mga ina. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng ating mga ina, sa ilaw ng tahanan, maminamahal, at especially sa ating beloved Mama Dear, maminamahal, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat ng kanilang mga anak na may mga pamilya na, bumabati po tayo ng Happy Mother's Day. At maminamahal, sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers na mga ina, bumabati rin po tayo sa kanila, maminamahal ng Happy Mother's Day. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang ibig sabihin po, maminamahal, ng excellence, ito po ay high quality, goodness, bukod tangi. Kaya nga, the woman of excellence, who is he? Ito po ay extraordinary, maminamahal, ito po ay bukod tangi, goodness, sa kanyang kabutihan, sa kanyang tinatawag na magandang katangian. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga ina
ang ating mga magulang, mga minamahal ang ating mga ina, ito po, mga minamahal, ay pinakamamahal. Pinakamamahal sila sa Biblia, mga minamahal. The people we love the most. The people we love the most. But, sabi, are often taken for granted. Ang ina, mga minamahal, ito po'y napakalaga. Sila po, mga minamahal, ang pinaka-iniibig. Pero, mga minamahal, madalas po nating napapabayaan. Amen? The most are often taken for granted. Maraming mga anak, mga minamahal, naalala lang nila ang kanilang magulang, ang kanilang ina. Pag sila po ay may kailangan. Amen? Pag sila, mga minamahal, ay natatakot. Pag sila po, mga minamahal, ay nag-iisa na lang. Wala silang ibang iniisip agad, mga minamahal, kundi yung kanilang mga magulang, yung kanilang, lalong-lalo na yung kanilang mahal na ina. Maraming mga matatapang na tao, mga minamahal, marami akong kilalang mga siga. Marami akong mga kilalang mga, sabi nga, may mga halang ang bituka. Pero sa oras ng kagipitan, mga minamahal, kasi hindi nakakakilala sa Diyos yan, hindi nila tinatawagan ang mahal na Panginoon Diyos. Kapag sila po ay nasa bingit na ng kamatayan, mga minamahal, ang kanilang tinatawagan, yung kanilang nanay. Amen. Yung nanay pa rin ang kanilang tinatawag, mga minamahal. Kaya napakalaga ng ina sa buhay ng bawat tao, mga minamahal. Amen. Kaya nga, pag ganitong okasyon, mga minamahal, binabati natin sila. Pinararangalan natin sila, mga minamahal, ngunit yung pagbabaliwala natin sa kanila, ito po'y tanda ng ating pong maling pagpupuri. Yung pagbabaliwala natin, mga minamahal, yung pong hindi natin sila gaanong pinapahalagahan, ito'y tanda ng hindi tapat ng pagpupuri. Ito po'y tinatawag na forms of flattery. Flattery, para bang hindi totoo yung pagpupugay natin sa kanila, mga minamahal. Tandaan po natin, habang kasama natin ang ating mga magulang, ang ating mga, lalo na, ang ating mga ina, mga minamahal, bigyan natin sila ng importansya. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga, mga minamahal, sapagkat ang nanay, ang ina ay isa lang. Ang anak, pwedeng palitan. Ang asawa, pwedeng palitan. Ang kaibigan ay pwedeng palitan. Ngunit, ang ating ina ay nag-iisa lang at hindi pwedeng palitan at wala tayong pwedeng ipalit. Amen. At sabi rito sa talatang binasa po natin, mga minamahal, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Sino ang makasusumpong, mga minamahal, ng isang virtuous woman? Isang mabait na babae, mga minamahal, sapagat ang halaga niya ay higit pa sa makalibong mga rubis. Higit pa sa mamahaling bato, mga minamahal. Kaya nga, sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga magulang natin ngayon, mga minamahal, mitiin po natin, mga minamahal, yung maging excellence woman. Amen? The woman of excellence. Kasi papanaw tayo sa mundong ito, mga minamahal. Aalis tayo sa mundong ito, ngunit kapag tayo po'y nag-iwan ng mga magagandang alaala, mga minamahal, matagal na tayong wala sa mundo, ngunit pag-uusapan pa ang ating mga mabubuting gawa. Amen. Hindi nila makakalimutan ang ating mga iniwan na mabubuting halimbawa bilang mga magulang. Kaya nga dito sa Banal na Kasulatan, what are the character of excellence woman? Ano yun po, mga minamahal, ano ba yung katangian ng isang excellence? The woman of excellence. Ano ang katangian ng excellence woman? Dito po sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, kung mababasa nyo ang Marcos 7, talatang 24 hanggang 30. Ito po'y isa sa halimbawa ng tinatawag na excellent woman. Siya po ay constant, siya po'y persistent.
Persistent. Ang isang excellent woman, maminamahal, siya po ay matyaga. Siya po, maminamahal, ay matiisin. Persistent. Ito po, isa sa mga katangian ng excellence woman. Isang dapat bigyan ng pagpupugay, maminamahal, ang ganitong uri ng babae, ganitong uri ng ina, maminamahal. Buksan po natin ang Marcos 7:24 hanggang 30. Dito po sa Marcos chapter 7 verse 24 up to 30. At nagtindig siya doon at napasa hangganan ng Tiro at Sidon at pumasok sa isang bahay. At ibig na sinumang tayo huwag sana makaalam at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang kadumal-dumal na espiritu. Pagdakay ng babalitaan siya ay lumapit at nagpatirapa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophenisa ayon sa lahi, at pinamamanik niya sa kanya na palabasin ang kanyang anak, ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapos siya sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito'y humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay at naratnan ng anak na kahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. Amen. 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 Ito po, maminamahal, ay isa sa halimbawa ng isang karakter ng excellent woman. Siya po ay persistent. Dito po, nabasa po natin isang babaeng Syrian, maminamahal, siya po ay Grega, Syrian. Noong unang panahon, maminamahal, ang ganitong uri ng nationality, maminamahal, ang ganitong uri ng tao, mga minamahal, hindi sila kabilang sa bansang Israel. Katulad po natin sila, maminamahal, na ang tawag ay Gentiles. Ang ating pinakamamahal, Panginoon, ay nangangaral po ng salita ng Diyos. Sabi ng Banal na Kasulatan, may dumating na isang babaeng taga-Syria, Syrian woman. Ang sabi rito, maminamahal, siya po ay nagpatirapa sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ang aking anak sapagkat siya ay pinahihirapan ng demonyo. Amen. Nung unang panahon, maminamahal, hindi ka pwedeng lumapit sa mahal na Panginoon kapag ikaw ay Gentiles. Kapag ikaw ay hindi Israelita. Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sinabi sa kanya, pabayaan mo nang mabusog ang mga anak sapagkat hindi marapat kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ang kanyang priority nung siya'y naglilibot, nangangaral ng Ebanghelyo, priority niya ang mga Israelita. Ang mga tunay na anak ng Diyos, the chosen people of God, ang bansang Israel. Kaya yung mga taga-ibang lupa, katulad natin na Gentiles, katulad dito, Grega siya, maminamahal, siya'y taga-Syria. Wala siyang karapatang humingi, maminamahal, ng grasya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinabi ng ating mahal na Panginoon, narito ko para sa mga anak ng Israel. Amen? Itong babaeng ito, maminamahal, siya po ay may labis na pag-ibig sa kanyang anak. Yung kanyang anak, inaalihan po ng masamang espiritu. Yung kanyang anak, maminamahal, ito po ay ginugulo ang kanilang bahay. Binabasag ang kanilang kasangkapan at sinasaktan po itong babaeng ito, maminamahal, yung ina. Yung babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Marami siyang gasgas sa mukha, marami siyang sugat, sapagkat ang kanyang anak, maminamahal, ay nananakit. Inaalihan ng masamang espiritu, hindi niya kayang alagaan. Pinahirapan ng diablo, mga minamahal. Binasag ang kanilang kasangkapan, sinira na yung kanilang tahanan.
Nang mabalitaan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamal nandun, nangangaral, malapit sa kanilang lugar, siya'y nagmakaawa, namanik sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ipinamamanik ko sa iyo, mahal na Panginoon, palabasin mo sa aking anak ang demonyo. Pag ikaw'y magulang, mga minamahal, na nagmamahal sa iyong anak, kahit gaano siya kasama, kahit ikaw ay sinasaktan ng magulang ng anak mo, kahit ikaw ay minumura ng anak mo, sinasaktan ka, maminamahal, ang isang ina na nagmamahal, ang ulirang ina na nagmamahal sa kanyang anak, hindi niya tinitignan, maminamahal, ang ugali ng kanyang anak. Ang tinitignan niya, maminamahal, ay yung kanyang relasyon, maminamahal, siya'y anak pa rin. Anak pa rin niya, kahit ano ang ugali, kahit ano ang kanyang masamang ginagawa, mahal niya pa rin sapagkat ito po ay anak niya. Hindi niya tinitignan yung kanyang anak, maminamahal, bilang yung kanyang anak. Sabi niya, ang aking anak ay inaalian ng demonyo. Ang tingin niya, demonyo ang gumagawa nun, maminamahal, sapagkat ang kanyang anak ay nananatiling anak, sapagkat ito po'y galing sa kanyang sinapupunan. Amen? Hindi niya tinignan, maminamahal, yung ano ang ginagawa ng kanyang mga anak, ang kanyang anak. Nananakit, naninira, sinasaktan siya. Sapagat iniisip niya, mga minamahal, na kailanman hindi magagawa ng kanyang anak ang ganun. Kaya nga, ang naisip niya, merong masamang espiritong umaalipin sa kanyang anak. Kaya lumapit siya sa ating pinakamamahal pang nananamanhik, na sabi niya, Panginoon, palabasin mo ang demonyo sa aking anak. Pero sabi ng sagot sa kanya ng mahal na Panginoon, hindi nararapat ibibigay ang pagkain sa mga aso. Ibig sabihin, dati kapag ikaw ay hindi Israelita, hindi ka galing sa Israel, maminamahal, wala kang puwang sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi, hindi pwedeng ibigay ang pagkain sa aso. Para silang aso, mga minamahal. Itinuturing na aso yung mga hindi mananampalataya noon, yung hindi kabilang sa bansang Israel. Amen. Pero nalugod ang ating malapanon sa sinabi ng babaeng ito. Sabi niya, Panginoon, maging ang mga aso ay nagsisikain sa ilalim ng dulang ng mga pagkain na nahuhulog, namumo sa mga anak. Ang mga aso daw, kumakain sila ng mga pagkain na nahuhulog, ng mga mumo, mga tirang-tirang pagkain sa dulang ng mga anak. Ibinilang niya yung sarili niya na isang aso, mga minamahal, bilang pagpapakumbaba. At ipinakita niya yung kanyang pagpupumilit, sapagkat ang isang nagmamahal na ina, yan po'y magpipilit, nagpupumilit yan, gagawin niya lahat ng paraan para sa kagalingan ng kanyang anak. Amen? Dahil sa gusto niyang gumaling, maminamahal, kahit sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, hindi ka pa pwedeng tumanggap ng kagalingan. Hindi para sa mga Syria, hindi para sa mga sa Grega, ang kagalingang ibinibigay ko. Ang kagalingan ay ibinibigay muna sa mga anak. Pero nandoon ang pagpupumilit niya. Bakit? Sapagkat ganun ang pag-ibig niya sa kanyang anak. Isang halimbawa po, maminamahal, ng excellent woman. Pag ikaw po, maminamahal, ay isang ina na lubos na nagmamahal sa iyong anak, talagang gagawin mo lahat ng paraan para sa kagalingan ng iyong anak. Pipilitin mo, gagawin mo lahat ng paraan, katulad ng babaeng ito. Mga minamahal, nung sinabi niya na ang mga aso'y kumakain din ng mga pagkain sa dulang na nahuhulog sa mumo ng mga anak. Sabi ng Biblia, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. Amen? Nalugod ang ating pinakamamahal panon. Sabi ng verse 30, at umuwi siya sa kanyang bahay at naratnan ang kanyang anak na nakahiga sa higaan, nakaalis na ang demonyo. Amen? Ganun pala ang nais ng ating pinakamamahal panon kapag gusto mong gumaling. Minsan susubukin kanya, maminamahal. Titignan niya kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Kailangan meron kang tinatawag na persistent.
Kahit iniisip mo na parang tinatanggihan ng Diyos ang hinihiling mo na kagalingan, magpumilit ka, pilitin mo, ipagsiksikan mo ang iyong sarili sa ating mahal na Panginoon. Lalo na ngayon, mga minamahal, na hindi ka aso, mga minamahal, ikaw ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Amen? Ngayon, hindi na tayo mga minamahal, mga taga-ibang lupa. Sabi ng Galatia 3:26 hanggang 29, mula nung tayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ng Biblia, tayo'y anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay ibinihis si Jesus. Ibinihis ang kabanalan ni Kristo. Wala nang babae, wala nang lalaki, wala nang Grego, wala nang Hudyo. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay anak ng Diyos, tagapagmana ng pangako ng Diyos. Amen? Lalo na ngayon, mga minamahal, na anak ka na ng Diyos. Hindi ka niya na matatanggihan, mga minamahal, sa kagalingan o anuman ang iniling mo sa ating mahal na Panginoon. Ito nga, grega, walang bahagi sa mga pagpapala na dapat sa mga anak ng Diyos, pero nagpumilit siya. Dahil sa pagpupumilit niya, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya. Tinanggap ng Kanyang anak ang kagalingan. Isang huwarang ina. Persistent. Amen? Gagawin niya lahat ng paraan. Matanggap lang ng Kanyang anak ang kagalingan. Biro mo, naglakbay siya mula doon sa Syria hanggang doon sa Israel. Para lamang, maminamahal, matamo ng Kanyang anak ang kagalingan. Sapagat alam niya, mga minamahal, na walang lunas ang sakit ng kanyang anak, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi rito, Galatia, basahin natin Galatia 3:26 hanggang 29, ngayon, maminamahal, tayo'y mga anak ng Diyos. Mula nang tayo sumampalataya sa mahal na Panginoon, wala nang mga Grego, wala nang Hudyo, wala nang lalaki, wala nang babae, lahat tayo pantay-pantay. Tayo'y anak ng Diyos at tayo'y tagapagmana ng pangako ng ating mahal na Panginoon, kabilang na sa bansang Israel, kabilang na sa lipi ni Abraham. Sabi rito, basahin po natin mga talata. Galatia Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayo lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y pinhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. 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 Kaya nga, ang isa sa katangian ng tinatawag, maminamahal, na excellent woman is persistent. Bilang mga ina, mga minamahal, magkaroon tayo ng tinatawag na persistent. Yung constant na pananampalataya, yung patuloy, yung matyaga. Pagpilitan mo ang sarili mo sa ating pinakamamahal pa niyang ibig sabihin ng persistent. Nagpupumilit, alang-alang sa kabutihan ng kanyang pamilya. Dahil sabi ng Biblia, sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas, pati ang iyong buong sambayan. Gawin mo ang pagiging persistent, alang-alang sa kaligtasan ng iyong buong sambayan. Kung isa ka lamang na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo pakasama ang pamilya mo, maging persistent ka, maminamahal, sapagkat sabi ng Biblia, darating ang araw, ililigtas sila ng ating mahal na Panginoon dahil sa iyo. Dahil sa iyong persistent. Yan ang isa sa katangian ng tinatawag, maminamahal, na excellent woman. Pangalawa, sabi ng Banal na Kasulatan, isa sa katangian yung tinatawag na virtuous woman. Yung mababasa po natin dito, maminamahal, sa Proverbs chapter 31, verse 11 up to 30. The excellent woman, maminamahal, sabi, isa sa katangian niya, yung tinatawag na virtuous. Isang mabuti, isang mabuting asawa, isang mabuting ina ng tahanan, mga minamahal, sabi, a trusted wife. Sabi ng Proverbs 31 verse 11, a trusted wife. Kapag iniwan siya ng kanyang asawa, maminamahal, ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang
isang mabait na asawa. Ang sabi rito sa verse 11, maminamahal ng Proverbs 31, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Amen? Kaya nga, ang mabuting asawa, sabihin, mapapagkatiwalaan ng kanyang asawa. Kahit magtrabaho yung asawang lalaki sa abroad, 10 taon, 20 taon, o kahit ilang taon yan, siya po, maminamal, ay panatag na nagtitiwala sa kanyang asawa, sapagkat ang kanyang asawa ay mapapagkatiwalaan. Yan ang katangian ng tinatawag na virtuous woman, ang mabuting asawa. Amen? Pangalawa, sabi rito, industrious. Masipag. Industrious, sabi ng verse 13, maminamahal, Proverbs 31 verse 13 up to 19, siya yumahanap ng balahibo ng tupa at lino, gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Siya'y parang mga sasakyan dagat ng kalakal, nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman, samantalang gabi pa, nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Kanyang minamasdan ang bukid at binibili. Sa pamagitan ng kanyang kamay, nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan. Nagpapalakas ng kanyang bisig at kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Kanyang itinangan ang kanyang kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay umahawak ng panghabi. Masipag. Amen? Industrious. Sabi, madaling araw pa lang bumabangon na ang isang excellent woman. Sabi, madaling araw pa lang bumabangon na at siya ay umahanap na mapapagkakitaan. Siya ay parang sasakyan dagat ng kalakal, nagdadala ng pagkain. Siya ay bumabangon samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayan. Madaling araw pa lang namimili na, bumabangon na ng maaga, namimili. Ngayon, sa sanlibutan, mga minamahal, wala kayong makikitang ganyang excellent woman. Karamihan sa mga babae ngayon sa sanlibutan, mga minamahal, gaya ni Marichu, gaya ni Marites. Mare, ano bang latest? Naghahanap na kagad ng kakwentuhan, madaling araw pa lang, umaga pa lang. Pero sabi ng Biblia, ang excellent woman, ang mabuting babae, sabi, industrious. Wala siyang ibang inisip kagad yung kapakanan ng kanyang pamilya. Bumabangon siya sa madaling araw para maganap ng makakain para sa kanyang pamilya. Amen? Sabi pa, mga minamahal, minamasdan niya ang bukid at binibili. At sa pamagitan ng kanyang kamay, nagtatanim ng ubasan. Nagtatanim siya. Tapos pag uwi niya pa galing, biro mo pagkagising pa lang, naghanap na kagad ng pagkain, mamimili na para sa kanyang pamilya. Tapos pagkatapos niyang ma-prepare ang pagkain ng kanyang pamilya, sabi, pupunta siya sa bukid upang mamasdan ang kanyang bukid upang pagtaniman. Pagkatapos niyang bigyan ng pagkain ng kanyang pamilya, maghanap siya ng bukid para magtanim. Amen? Pagkatapos niyang magtanim, minamahal, sabi, itinatangan niya ang kanyang kamay na panulid at ang kanyang mga kamay at tumahawak ng panghabi. Pagdating niya, minamahal, galing sa bukid, galing mga minamahal sa pagtatanim, galing sa paghanap ng pagkain, titignan niya pa yung mga damit ng kanyang asawa. Yung damit ng kanyang mga anak, baka butas-butas na. Tatahiin niya pa, kukuha siya ng panghabi. Gagawa siya ng damit para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak. Pag nakita niyang butas-butas na yung damit ng kanyang asawa, tatahiin niya. Isa yan sa katangian ng tinatawag
mga minamahal na virtuous woman, the excellent woman. Amen? Minsan nakakaya, minamahal, pag ang lalaki, nakitang butas yung pantalon ng lalaki, ang pinagbibintangan kagad yung asawa. Pag makita nyo yung damit ng asawa nyo yung lalaki, butas ang pagtaas ng kamay, butas yung kilikili. Ang tingin kagad ng mga nakakakilala sa kanya, nakatingin doon sa asawa. Ano ba naman yung asawa nito? Hindi man lang matahi yung kanyang damit ng asawa niya. Pero sabi, the virtuous woman, sabi, the excellent woman, pagkatapos niya kumuha ng pagkain, madaling araw pa lang mamimili na maganda ng pagkain, pupunta sa bukid at magtatanim pa. Pag-uwi, pagbalik, maminamahal, kukuha pa ng mga panghabi. Yung sinulid, karayom at sinulid at maghahanap ng itatahi para sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Amen? At ang sabi rito, hindi namamatay ang kanyang ilaw sa gabi. Hindi namamatay ang kanyang ilaw sa gabi. Ibig sabihin, nananatili siyang ilaw ng tahanan. Amen? Nagiging isang magandang halimbawa siya sa kanya, sa loob ng kanyang pamilya. Nagliliwanag siya isang mabuting halimbawa bilang mga minamahal ina ng tahanan. Kaya nga, ang ina ng tahanan, siya'y ilaw. Ilaw yan. Karamihan, maminamahal na mga pamilya na nawawala ng ina, kahit masipag ang asawa, mga minamahal karamihan na maagang nawala ang magulang, ang nanay, yung mga anak, napapariwara sila. Sila po'y karamihan, maminamahal na maagang nawala ng ina, sila po, maminamahal, ay nagugumon sa mga masasamang bisyo. Kasi wala nang ilaw ng tahanan. Ang ilaw ng tahanan, ito yung nagtuturo sa kanyang anak, sa kanyang pag-upo. Tinuturuan niya, sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 5 hanggang 9, sabi, tinuturuan niya ang kanyang anak bago matulog. Sa kanyang pagiga, sa kanyang pagbangon, itinuturo sa kanya ng kanyang ina ang mga aral ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ilaw ng tahanan. Siya dapat ang magturo ng mabubuting bagay para sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Sabi rito, basahin po natin, dagdag natin Deuteronomy chapter 6, verse 5 up to 9. Dito po sa Deuteronomio chapter 6, verse 5 up to 9. At iyong iibigin ang Panginoon Diyos ng iyong buong puso, at iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan. At pagka ikaw nahihiga. At pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. 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 Yan ang ibig sabihin, maminamahal, ng isang ulirang ina. Ilaw ng tahanan. Kaya siya naging ilaw ng tahanan, sabi ng Banal na Kasulatan, itinuturo niya ang aral ng Panginoon. Ang kanyang pamilya, tinuturuan niyang umibig sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. Isinusulat niya ang kautusan ng mahal na Panginoon sa mga haligi ng kanyang tahanan. Itinuturo niya sa kanyang mga anak, sa kanilang pag-upo, sa kanilang pagtayo, sa kanilang pagiga, sa kanilang pagbangon, maging sa kanilang paglalakad, paglabas ng bahay. Itinuturo ng isang huwarang ina, maminamahal, ang aral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat angkinin po ng mga tunay na mga mananampalataya ang ganitong katangian, the excellent woman. Amen? Paano tayo makapagturo sa ating mga anak kung tayo mismo walang alam sa salita ng Diyos? Kailangan, mga minamahal, kaya nga tinawag tayong ilaw para tayo po ang magtuturo ng magandang asal sa ating mahal mga anak. Amen? At pangatlong katangian, generous.
Sila po ay generous. Sabi po ng talatang 20, mga minamahal, Proverbs 31 verse 20, iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha at iniaabot ang kanyang mga kamay sa mga mapagkailangan. Ang virtuous woman, the excellent woman, generous yan. Hindi yan madamot. Bukas ang kanyang palad, mga minamahal, para sa nangangailangan. Amen? Yan ang katangian ng excellent woman, the virtuous woman. At ang sabi pa, thoughtful, maasikaso. Sabi ng 22 hanggang 24 sa Proverbs 31, sabi, gumagawa siya sa ganang sa kanya ng mga unang may burda. Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Ang kanyang asawa ay kilala sa pintuang bayan sapagkat siya ay nauupo sa kasamahan ng mga matatanda sa lupain. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. Ibig sabihin, thoughtful siya. Maasikaso. Maasikaso hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa kanyang komunidad. Amen? Nagbibigay siya, maminaman ng pamigkis, maging sa mga mangangalakal. Ibig sabihin, napaka maasikaso niya, hindi lamang sa pamilya niya, pati sa mga taga-ibang bayan. At ang sabi pa, maminamahal, sa verse 26, her lips are full of grace. Sabi ng 26, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandang loob ay nasa kanyang dila. Amen? Ang isang excellent woman, the virtuous woman, sabi, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandang loob ay nasa kanyang dila. Hindi siya mahilig sa chismis. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng karunungan, punong-puno ng kautusan, ng mga salita ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi, her lips are full of grace. Kasi sa ating mga mananampalataya, sabi ng Colossians 4:6, na lahat, sabi ng Biblia, ang ating pananalita ay magkaroon ng biyaya. Magkalasang asin upang, sabi ng Biblia, makinabang ang mga nakikinig. Dapat ibubuka lang natin ang ating bibig, mga minamahal, kapag tayo po'y magpapatotoo, kapag tayo nagsusoul winning, kapag tayo po'y nagdadala ng kaluluwa sa mahal na Panginoon. Sabi, ang inyong pananalita ay naway laging may biyaya, magkalasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat niyong isagot sa bawat isa. Ganyan po ang tinatawag na virtuous woman, katangian ng isang huwarang babae. At ang sabi sa verse 28 hanggang 30, her husband and their children called blessed because her. Ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay tinawag na pinagpala dahil sa kanya. Basahin natin, balikan natin dito sa Proverbs 31:28 up to 30. Basahin po natin Proverbs 31:28 up to 30. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 31, talatang 28 hanggang 30. Nagsisibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan. Ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae natatakot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Amen. Amen. Pag ikaw ay excellent woman, virtuous woman, sinabi ng Biblia, maminamahal, ang iyong asawa at ang iyong mga anak ay pagpapalain dahil sa iyo. Amen? Her husband and their children called blessed because her. Magsisibangon ng kanyang anak at tatawagin silang mapapalad. Gayun din ang kanyang asawa ay pinupuri. Pinupuri ng mga tao dahil sa kanya. Dahil sa iyo na isang warang ina. Magiging karangalan ka ng iyong asawa, ng iyong mga anak. Pag ikaw ay isang huwarang babae, yung tinatawag na virtuous woman, the excellent woman. Sabi ng Biblia, maminamahal, aanuin mo yung kagandahan. Sabi, favor is deceitful and beauty is vain. But woman that feareth the Lord, she shall be praised.
Ang lingap, mga minamahal, ang lingap ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na may takot sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila'y papupurihan. Amen? Yan ang mga katangian, mga minamahal. Sabi, unang-una, siya'y persistent. Pangalawa, siya po ay virtuous. The virtuous woman, nabasa natin sa Proverbs 31. Pangatlo, mga minamahal, sabi po rito, ang kanyang pananampalataya ay hindi pa kunyari. Hindi pa kunyari. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang katangian ng excellent woman, she had an unfeigned faith. Tunay ang kanyang pananampalataya, hindi pa kunyari. 2 Timothy 1:5, basahin natin. Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa inyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Amen. Amen. Pag ikaw ay excellent woman, mga minamahal, mamanahin yan ng iyong anak. Mamanahin ng iyong anak ng iyong anak. Mamanahin ng iyong kaapu-apuhan. Sabi rito na ang iyong na inaalala ko ang iyong pananampalataya na hindi pa kunyari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at naniniwala kong lubos na nasa inyo rin naman. Mamanahin yan ng iyong magiging anak at ng iyong magiging apo ang pananampalatayang hindi pa kunyari. Amen? Taglayin natin yan, maminamahal, sapagat sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ganitong mga Kristiyano ay katulad ng isang mamahalagang hiyas. Mamahaling ruby. Sabi, sinong makasusumpong? Who can find the virtuous woman? For her price is far above rubies. Higit pa, maminamahal, sa mga mamahaling hiyas ang katumbas niya. Kaya nga bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tayo po, mga minamahal, ang kinakailangan taglayin natin ang ganyang katangian bilang mga tunay na anak ng Diyos. At higit sa lahat, sinabi ng banal na kasulatan, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.